siyang banal at dakila. Ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Halina magkaisa tayo sa larangan ng ating buhay pananampalataya. Ngayon na tayo natitipon sa banal na misa at ating tinatampo ngayon na kabistahan ni San Lucas, isa sa mga sumulat ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ang buhay, tunay na pagpapala ng Diyos ay pinagkaloob niya sa atin upang kanyang patuloy na pagpahayagan ng pagpapalang may kabubuti at may mapapalang kagandahan at upang hubugin ang kagandahang kalooban ng Diyos sa pagpapala na ipinagkakaloob niya sa atin upang mahubog ang ating kaloobang tulad niya. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Panginoon nating Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanglibutan. Lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dakinakila mo ay sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamin at isipan, at lahat ng mga bansay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Dimas
dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Thessalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito na may sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tyquico. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga alak ko, aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nung una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At ang sumainyo rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Saganang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo."
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan ni San Lucas at pag dumating itong kapistahan ni San Lucas, marami tayong naalaala sapagkat siya ang isa sa mga sumulat ng mga ebanghelyo, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay hindi isang Hudyo at siya ay naging bahagi sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya inailahad niya ang mga kasaysayan, ang mga naganap na pangyayari, ang aral at lahat ng mga tagubilin at lahat ng may kinalaman sa buhay ni Kristo. Hindi ito isa autobiography, di po ba? Ito yung may kinalaman sa buhay ni Kristo sa pagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi rito isang kasaysayan ng buhay ni Kristo, kundi ang mga aral ng kanyang maipinahayag, ang turo na kanyang isiniwalat, at ang lahat ng kanyang mga pinagpahayagan na ang ikangang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya si Kristo ay nangaral sa mga tao tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan, at ang lahat na ito ay naganap, ito ay pinahayag sa panulat ni San Lucas. Si San Lucas pala isang painter, at talagang mayroon siyang iginuhit ng imahen ng mahal na Birheng Maria, at pagkatapos ay talagang ito ay associated sa kanya. Hindi lamang pala good painter itong si San Lucas, siya pa rin ay isang manggagamot at iyan na kanyang propesyon. Napakahalaga nitong kanyang isinulat sapagkat ang nagkaroon siya ng lalong pagtatangi sa Diyos. Kapag ikaw ay sumusulat tungkol sa mga naganap na pangyayari sa buhay ng isang dakilang tao, Diyos na totoo pa naman at taong Diyos na totoo at tao namang totoo, kaya ibig sabihin napakahalaga ng kanyang mga ipinahayag, isinulat, at hanggang sa pagbubuwis ng kanyang buhay, sa kanyang pananatili, sa kanyang pagtatanggol sa pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, at naging tunay na tagasunod at alagad ng ating Panginoong Hesukristo, na sa panulat niya ito ang kanyang binigyan ng halaga, kahulugan at buhay. Ito sa ating mabuting balita, ano mo pinapahalagahan at buhay na siyang magbibigay halaga at pagpapala sa mga tao. Wala iba kung hindi ang misyon ng ating Hesukristo. Sa unang bahagi nito, 72. Alam po ba ninyo, ang mga Hudyo ay mahilig din sa mga numbers, and they're always interpreting numbers. At sa aking mga pagpananaliksik at sa lahat ng aking nababasa, talagang ang kanilang buhay ay nakaugnay din sa mga numero at kung anong kahulugan itong mga numerong ito. It is not at all 72, pero sabihin ni marami ang talagang naging tagasunod ng ating Panginoon Hesukristo. It is not exactly what 72 is 72, pero ibig sabihin napakarami. Hindi lamang yan, may nabasa pa rin ako, 72 is equal to 9. 7 plus 2 equals 9. 9 is a combination of 5 and 4. Pag sinabing 5 and 4, yung 4 na yon, it could be divided by 2. Yung 5 na yon, parang combination ng 5 and 4 magiging 9. Yung 5 na yon ay hindi pwedeng i-divide mag 2. Kaya sabihin ni, ito yung langit at lupa. Di ba? To represent langit at lupa upang ipahayag kung ano ang ipinapahayag sa lupa, gayon din ipinapahayag sa kalangitan. Kung ano ipinagbawal sa lupa, ipinagbabawal din sa langit. Something like that. It's a combination of 5 and 4. It's a combination of langit at lupa upang manahan sa lupang ito ang pagpapalaganap ng mabuting balita with all the blessings ng kalangitan. These are good interpretations somehow, sometimes, that we can adopt into what the Jews' mentality in dealing with numbers. Kaya ibig sabihin, it is, nga, tinan natin mabuting balita, it's more than number, but it is the way of life of these disciples following our Lord Jesus Christ. In all His admonitions, in all the many things in His life, given it to us good reflections in life.
Yung unang bahagi ay pinakita dito kung ano yung larawan ng buhay sa balat ng lupa. Pinasabihin, ang larawan ng balat ng lupa sa pagtunghay ng Diyos. Sa kalangitan, nakikita niya ang takbo ng buhay. Sasabihin sa ating mabuting balita, kakaunti kasi manggagawa napakarami pong gaganapin na maraming ipapahayag sa mabuting balita. Kokoonti mga manggagawa, sagana sa lahat ng maraming tao na itong panggagalingan ng mga aanihin sapagkat kung ito'y ipagpapahayagan ng mabuting balita, marami magiging saksi sa lahat ng kabutihan at pagpapala ng Diyos sa balat ng lupa. Yun ang unang bahagi, di ba? Ano ba ang larawan ng buhay ng tao sa balat ng lupa? At isinugo ang 72 upang mangaral ng mabuting balita. Ito na susunod. Sapagkat inilarawan ko ano yung uri ng buhay, takbo ng buhay ng mga tao upang sabihin, halina at humayo kayo. Tinawag itong mga alagad na ito at sila isinugo, tinawag at pinahayo, sige, heto ang larawan ng buhay, heto ang inyong gagawin. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot at panyapak, huwag kayong titis at mangdaan upang makipagbatian kanino man. Ano ibig sabihin nito? Mayroong kailangan dapat naganapin na hindi dapat napasubalian o pag-alinlanganan o huwag patumpik-tumpik o italagang sabihin, there's an urgency of doing all these things. Na ipalaganap ang aral ng mabuting balita, mayroong talagang dapat naganapin, may karakaraka at dapat na gawin kaagad. At huwag nang mag-isipan ng iba pang pamamaraan o iba pang mga dahilanan para ito ay ipagpaliban upang ito'y talikuran at upang ito'y ipagwalang bisa at pagwalang kahalagahan at kahulugan. Make the good importance of everything what Jesus Christ in His teachings about the gospel and everything, there's an urgency of really dealing with it at upang ito ay palaganap sa lahat ng sulok ng sandaigdigan. Meron pang iniwang pa nga sa mga huli na ating mabuting balita ay meron pang precautionary measure. Kung hindi kayo tinanggap, huwag na kayo balisa lamang kayo. Lumipat na lang sa ibang bahay. Huwag niyong palipat-lipat. Pag kayo tinanggap, stay there until so many years. Manatili kayo. Pero kapag hindi na, syempre, at pag kayo dumating sa isang bahay, sabihin nyo, kapayapaan dumating. And so many instructions are thereby being rendered. Pero isa ang kahulugan. There's the great importance of doing the good news of salvation to people around, to different places in the entire world. Ika nga palaganapin ang mabuting balita sa lahat ng sulok ng daigdig at pagbigyan ng halaga at kahulugan ang mensahe ng Diyos sa kaligtasang handog ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Ano ba hamon sa ating pananampalataya ba natin gaganapin? Number 1, napakarami mga bagay with good na dapat ay ganapin natin sapagkat may iba yung kahulugan at kahalagahan nito para sa ating buhay. Huwag nang ipagpaliban pa. Something that is good should be done perfectly well. Alam natin kung ano katatayuan ng buhay upang sa gayon ito makatutulong sa atin upang gumanap tayo na ating mga matungkulin, ipalaganap ang aral ng mabuting balita. Pwede na natin sabihin ang hamon sa pananampalataya na ito ay siyempre ang kapayapaan ng buhay pananampalatayang idinudulot nito. Ito ang magiging paksa to spread the good news of the kingdom of God upang ang lahat makapakinig, mabigyan ng halaga at kahulugan tulad na nagpapahayag ng mga alagad sapagkat ito'y natatangi at itong ibig na mabigyang halaga ng Diyos sa buhay ng tao magpakailanman. Amen.
Halina mga kapanalig at dumulog tayo sa Diyos at ng ating mga pangangailangan at upang mahubog ang ating buhay pananampalataya na naayon sa Kanyang kalooban. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan. Naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa propesyon ng paggagamot at ang mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ito ngayon, tataas natin ang ating pong mga kahilingan upang lalo natin pagtibayin tunay na tumutugon ng Diyos at ng ating mga pangailangan sapagkat ito'y tunay na nagagaling sa ating pusong may katapatang humihiling ng mapagpalang kamay ng Diyos. Igawad mo po sa amin, O Mama, ang lahat ng iyong mapagpalang pag-aaruga habang pinalalaganap namin ang aral ng mabuting balita ng kaligtasan na kami magiging iyong instrumento. Makasunawa kami sa iyong kalooban, pagpalang handog na nais namin at ang lahat na ito'y niling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Magmamahal sa iyo, naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mo kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Diyos na makapangyarihan, napupunan. Asad, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at maling pagkabuhay ni anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis, na aming Santo Papa, si Onesto, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostols, si San Lucas at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng mga kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dakilang apostol upang lalong maipahayag o hanggang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng buhay, pagsaksi at yan din ang ginaganap natin. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon. Tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace Kapayapaan be po with sa bawat isa, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis. Ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Lucas Evangelista. O kahanga-hanga at maluwalhating Evangelista, San Lucas, na dahilan sa dakila at wagas mong pagmamahal sa Panginoong Hesukristo,
ay inialay mo ang buong buhay mo sa Kanya. Mula nang samahan mo ang apostol ng mga hintil na si San Pablo na matalik mong kaibigan, upang palaganapin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ang mabuting balita ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo, hanggang sa pagsulat mo ng pagsaksi sa Panginoon gamit ang iyong sariling dugo bilang tinta ng iyong pluma sa pagdanak ng iyong dugo noong ika'y kaladkarin at bitayin sa puno ng olibo bilang isang magiting na martir. Dala ng aking lakas ng loob na walang sino mang naririnig na tumawag sa iyo, na hindi nagkamit ng tulong noong ikaw ay tumutulong at gumagamot sa lahat ng mga may karamdaman na walang bayad o kapalit, maging pangkatawan o pangkaluluwa. Lumalapit ako sa iyo upang hingin ang biyayang ito. Sa sandaling katahimikan, banggitin natin ang ating mga kahilingan. Basbasan mo po kami ng iyong mapagpagaling na kamay na siyang instrumento ng Diyos upang tumulong sa amin ng walang kapalit, kundi ang kalooban mong kilala namin at mahalin siya ng walang hanggan. Amen. San Lucas sa Ebanghelista, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbalan ng sakramento at sa ating pong pagtatanod kalakip itong ating mga panalangin at sa badang huli ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. Isa muna pong patalasta. Salutaris hostia, veceli patris hostium, bella premur hostilia, narobur fer auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, vivitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga banalig bilay sambayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y maniklohod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa
Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nilang ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensu defectui genitori genitoque lauset jubilatio saluso
nor virtus toque sitet benedictio procedenti abur troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sum sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iudice essentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banal. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, always and